Mainit na balita. Remember, nabudol kayo noon. Why? Because someone, nag-ayos ng perception ng mga tao tungkol sa Marcos. Sino po yun? Walang iba kundi si Senator Amy. Bongbong Marcos did nothing. Nothing! Merong naglakad. Merong nagsaayos po nito. And we all know that is Amy Marcos. So, ibig sabihin talaga, it was Amy who is making a way for the name of Marcos to be somehow ma-redeem. Yun ang pinaka-foundation, bottom line ng lahat ng ito. Usapan na po natin itong mainit na issue. Ano po ba yung mainit na issue na yan, mga kababayan? Itong si Amy Marcos ay nagpunta sa Dahig. Ayan. O, di ba? Nagpunta po siya sa Dahig. Humiga po siya sa Dahig. Sa sahig pala. Yung anak ng tutsang kalabaw. Oo. Anyway, pag-usapan po natin yan. Kasi meron po siyang tila nilabas na statement. Ika nga. Statement po na kung saan nung una-una napanood po yung kanyang nilabas na statement, sabi ko, grabe to. Manggang-mangga lang ang datingan. Talagang ginagamit po para po sa talaga sa kanya pong sariling kapanganan, di ba? Para sa kanyang sariling promotion, ika nga. Di ba po? So, ayan na nga. Pag-usapan natin yan. Ay, nako po. So, itong video na ito, ipapakita ko sa inyo itong video na ito at panoorin nyo po at lawakan po natin ang ating isip. Bigyan po natin ng kaliwanagan ang mga sinasabi niya po dito. Atin po itong pakinggan ho talaga. Okay? Tingnan natin. Let's read between the lines. Ika nga. Di ba meron tayong ganyang klaseng kasabihan? Tayo ay wag lamang pong makinig doon sa sinasabi. Dapat po tayo ay talagang umuunawa dun sa nais na mensaheng iparating. Iba po kasi yung sinasabi lamang at yung mensaheng nais iparating sa taong bayan. Okay? Iba po yun. Kaya nga meron tayong kasabihan na read between the lines, di ba? O talagang intindihin. Yan po ang ating gawin ngayon. Kasi ako talaga nung napanood ko ito, sabi ko, anak naman ng tutsa. Ang lupit mo, Brad. Ang lupit mo, Day. Iba ka talaga. Yun ang masasabi ko dito kay Senator Amy. Expert. No, ako naniniwala ako yung pagkapanalo ni Marcos, ni Bongbong Marcos sa pagka-presidente, yan po ay gawain ni Amy. Alam mo yun? Yung mula sa pabanguhin ang pangalan ng mga Marcos, yung mula sa sabihin na natin yung ginto na yan, alam ko, sigurado ko, yan yung mga style ni Amy yung ganyan 'di ba, na talaga nga namang ewan ko, matatawag ba nating propaganda yan? Kasi mantakin nyo remember this, mga kababayan, remember this, don't ever forget ang mga Marcos na palaya sa Pilipinas because bumagsak ang ekonomiya. Nung panahon ni Senior, nagkaroon ng mga abusado, nagkaroon ng matinding pandaraya, di ba ho? Doon sa mga eleksyon. At the same time, talagang yung ekonomiya natin bumagsak noon. At talagang wala na. Out of control na, ika nga. Kaya nga nagdesisyon ang militar. Nagdesisyon ang mga kasundaluhan na magbago na ayusin na. Malinaw itong nangyayari sa Pilipinas nung panahon ni Marcos Sr. At ladies and gentlemen, nagtagumpay ang mga Pilipino noon at ang gumalaw ho dyan ay malaking faktor ho talaga ang mga military. Ngayon, nakita naman po natin, kaliwat kanan ang mga court decision na nagsasabing talagang meron pong tagong yaman, ill-gotten wealth. Napakahirap po kung ikaw ay iisipin mo ng malalim, napakahirap po paano mo aayusin yan. Nagdesisyon na ang korte. Marami na ang korte yung nagdesisyon na meron talagang ill-gotten wealth. Ultimo nga sa tax, Supreme Court na ho yun.
Executory ho yun. How can you turn over the tides sa gitna ng mga ganyang klaseng mga desisyon ng korte? Ito hindi akusasyon Iba ho yung akusasyon sa meron ng desisyon. Ito ho'y guilty. Mga guilty na desisyon ng korte. Napakarami po niyan. Even US court, di ba? May mga ganyan desisyon. How did they turn around the perception ng mga tao? Napakahirap niyan. Ako, naniniwala ako, matalino si Senator Amy. She was able to turn around everything into quote-unquote, Marcos is just persecuted. Marcos is the real hero. As a matter of fact, yan na lumabas during the Duterte's time. Paano niya ginawa yan? Siyempre, yung mga vlogger niya na mga instead na ang pinush ay ang Duterte, pinush talaga ang mga Marcos. Huwag natin kakalimutan. Noong pa lang ng 2016, ipinapaalala ko na po sa inyo. 2016, gumagapang na po ang mga Marcos para pabanguhin ang kanilang pangalan. As a matter of fact, hindi nga natanggap nung iba Bakit? Kasi si Pangulong Duterte, he was given a choice between Cayetano and Marcos, kanyang Vice President. Mag-isip po kayo. Mag-isip po kayo ng maigi. Mag-isip. Kung kayo ay may isip, mag-isip po kayo. Bakit pinili ni Pangulong Duterte si Cayetano instead of BBM bilang partner niya as Vice President? Doon pa lang, makikita nyo na talaga na si Pangulong Duterte, Rodrigo Roa Duterte, ay ayaw sa mga Marcos. Yan o ilagay natin sa ating mga utak. Ayaw na ayaw niya po kay Bongbong Marcos. To the point na mas pipiliin niya pa po ang isang Cayetano kesa sa isang Marcos. Sa mga nanlalait kay Cayetano, wala tayong problema. Yan ay karapatan ninyo. Diba? Pero hindi niyo mabubura na mas pinili ni Pangulong Duterte si Cayetano kesa kay Marcos. Bakit? Abay, malamang sa malamang, based in your own opinion, amay malamang sa malamang, ayaw niya talaga to si Bongbong. To the point, pinili niya yung iba. Tanggalin na natin sa ating usapan ngayon, yung argumentong ba't pinili niya si Cayetano. Hindi, tanggalin na natin yan. But the point here, hindi niya pinili si Bongbong Marcos. Bakit? Ayaw niya. And the time goes, di ba? Talagang umandar. Bakit sasabihin? Bakit di pinalibing ni Duterte ang mga Marcos? Because that is legally the right of a former president and a former soldier to be buried doon sa sementeryo ng mga bayani. Yun po'y karapatan. Legally po yun. Kaya pumayag si Pangulong Duterte. Alam nyo naman si Pangulong Duterte, it's all about legal matters. Yan po siya. Eto na ang tanong dyan. Umabot ang 2022. At alam nyo po, ilang beses din sinabi ni Pangulong Duterte na talaga nga namang pumunta si Marcos para humingi ng posisyon. Ayaw niya. Ilang beses niya sinabi yan, ayaw niya. Ayaw niya talaga. So ano ang punto natin dito? Mga kababayan, may dahilan kung bakit ayaw ni Pangulong Duterte si Marcos. Aside from doon sa sinasabi niya, na alam naman po natin, di ba, alam na natin yung akusasyon ni Pangulong Duterte kay Bongbong Marcos, because talaga namang questionable. Questionable po ang mga Marcos. Yan po ang, wag na natin tanggalin ho yan. And we discovered that. As a matter of fact, marami sa inyo nagsisi. Nabudol kayo. Tama. Okay po yan. But remember, nabudol kayo noon. Why? Because someone, nag-ayos ng perception ng mga tao tungkol sa Marcos. Sino po yun? Walang iba kundi si Senator Amy. Bongbong Marcos did nothing. Nothing. Because, alam naman natin, mahinang nilalango ito si Marcos Alam mo natin yun. Merong naglakad. Merong nagsaayos po nito. And we all know that is Amy Marcos. As a matter of fact, sinabi pa nga yan ni Vice President Sara Duterte, di ba?
na pinakiusapan siya ni Senator Amy tumakbo bilang Vice President kasi hindi sila mananalo kung sila lang. Natalo nga silang Vice President sa hindi pa kilala. Hindi kilala yung si Leni Robredo nun pero natalo sila. So ibig sabihin talaga, it was Amy who is making a way for the name of Marcos to be somehow ma-redeem. Yun ang pinaka-foundation, bottom line ng lahat ng ito. It is just to redeem the name of Marcos, nothing else. And everything that is happening right now, okay? Ngayon, lahat po nangyayari ngayon o ginagawa ni Senator Amy, it is not for the Duterte. It is for redeeming the name of Marcos. Yan ang hindi natin maintindihan. Hanggang ngayon, marami pa sa atin ang nagpapabudol. Yan lang ang motibo ni Amy. Wala nang iba. Yung sinasabing naaawa siya kay Pangulong Duterte, si Amy ay gagawa ng mga ganito-ganito dahil ayaw niya, dahil naggawa sa pamilya ko to. Hindi. Lahat lang yan ay talkish lang po yan. Lahat po lang yan ay propaganda. Ang tunay talaga ay yung paulit-ulit niya sinasabi noon hanggang ngayon. At hindi lang niya sinasabi ngayon, ginagawa niya pa. Ano yun? Never niyang binlame ang kapatid niya. Never sa nangyari kay Pangulong Duterte. Never! Eto mga kababayan, isang katibayan. Nung nagsalita po yung kanilang campaign manager sa Alyansa, tinanong niya sila, ano ba nakita ninyong pagbagsak ng Alyansa? Ang sinabi lang niya, tinuro lang niya yung kamera o yung leadership ng kamera because of the impeachment. Pero nung tinanong na siya nung reporter, what about the Hague? Medyo iniiwas niya. Iniiwas ni Tiangco yung tanong. Binabalik niya doon sa impeachment. Kasi kagagawa niyo ng kamera. But we all know. Oo, meron nagawa yon. Merong nagawa na para bumagsak ang alyansa because of that impeachment. But, ang talagang nagpabagsak sa alyansa, yung trigger point, ay yung tinanggal nila si Pangulong Duterte dito at dinala si The Hague. That's the trigger point. And, hindi niya sinisi ang kamera doon. Bakit? Alam niya kasi. Walang ibang gagawa noon kung hindi ang executive branch. Ladies and gentlemen, manggaling na mismo sa secretary, nasa DILG. Ngayon, dininay niya na because nabuking siya. Pero nanggaling mismo. Diba? Binanggit niya doon. Sino mga kasama? Si Anyo, si Remulla, o si Marbil, si Torre. Ay, di ko alam kung nabanggit niya si Torre. Sorry. Si Marbil lang ata nabanggit niya doon. At saka si Marcos. Proud na proud pa siyang sabihin yun. Diba? Sinabi niya yun sa isang interview. Proud na proud. Niyang sinabing pinagplanuhan ito kasama ang Pangulo. Pero pansinin ninyo, bakit dun sa report ni Amy sa Senado, never niyang binanggit ang Pangulo? Never! As a matter of fact, sinasabi niya pa nga, walang kinalaman si Marcos. Anak ng 3 kalabaw na pinagdikit-dikit. Gumalaw ang lahat ng sekretary mo. Pati si Gibo. Binanggit doon, gumalaw lahat yan nang wala kang alam as president. Tangina naman, kalokohan naman yan. Doon pa lang, sige nga ho. Sige nga ho, tanungin ko kayo. Kailan sinisi ni Amy Marcos yung kapatid niya bilang palpak sa lahat ng nangyayari sa bansang Pilipinas? Sige nga ho. Mananahimik na ako dito kung sasabihin nyo meron kayong may papakita kayong video na sinisi niya yung kapatid niya at sinabi niya, eto kasing kapatid ko tatanga-tanga o eto kasing kapatid ko may kasalanan nitong lahat na to Sige nga ho, magpakita lang kayo sa akin ng bidyong ganon. Titigil na ako sa kakabanat kay Amy. Kasi nagagalit na kayo Pikon na, umiiyak na kayo mga ganon, bubulaan ng bibig nyo Bakit hindi nyo maipakita?
Again, ibabalik ko kayo sa kasaysayan. 2016. Di ba? Doon, tumakbo, natalo. Pero mula noon, binago na. Inaayos yung perception. They hired vloggers. To make the name of Marcos palatable sa taong bayan. Bakit nila ginawa yon? Because to redeem the name of Marcos. Until now, yun ang kanyang foundation. Yun ang kanyang pinaka-puso. I-redeem lang ang pangalan ng Marcos. Iligtas lang. Kaya nga paulit-ulit niya sinasabi, lagi sa statement niya, may Marcos na natuto. Kasi nga, she wants to redeem the name of Marcos. That's the motive. More than anything else, everything, yung halimbawang pagkampi sa mga Duterte, one, political survivor lang yan. Remember, nasa alyansa siya. Bakit pa siya nagpa-announce dun? In the first part, nasa alyansa siya. Tumindig pa siya dun sa stage ng alyansa. Nakita niya, naramdaman niya, ay, wala makagawa sa amin, walang mangyari sa amin ito. So, nirecalibrate niya. Sabi niya, sandali. Teka lang, hindi ko na mabobola ito mga ito. Doon tayo sabi mabobola ako. May mabubudol uli ako. So, lipat siya ng kampo. Tama, mali. And that was the turning point. Hindi dahil naawa ako kay Duterte dahil kinuha siya. That's bullshit. Sorry ha. That's bullshit. Hindi. Kung naawa ka na sa mga Duterte nung una pa lang. Hindi yung kung kailan na pabulusok yung iyong pangalan at pabulusok dahil di ka na mananalong senador, bigla ka na ng awa. Kasi yan yung sinasabi nung iba eh. O sinasabi niya na naaawa siya, ganun. Na hindi niya makaya, na isang matanda na may sakit, ganyan. Katarantaduhan po yan. Bakit kanyo? Hindi wala kang ginawa doon sa ano eh. Nung nasa Villamor eh. Naawa ka, di ba? Ba't di ka lumusob doon? Sasabi mo na naman, nasa biyahe ka. Ang tagal nila doon eh. Di ba? And don't tell me, hindi mo alam yun. Everyone knows aarestuin na siya. Yung mga vlogger nga nakapunta eh. Galing pang Hong Kong. Tapos sasabi mo, hindi ka makakapunta dahil hindi mo alam. Kalat na yun sa news. Nandun pa lang kami nila Pangulong Duterte, ang mga senatoriable, nandun pa lang alam na namin na aarestuin siya pagbalik eh. Ang ginawa, inagahan pa nga eh. Kasi nga delicates pag sa gabi. Oh. So, sabihin mo, hindi, wala kaming alam. Kaya siya nagbago. Pansinin niyo na, may time para magbago sana siya nun. Pero hindi eh. Nung nararamdaman niya ng nagalit na ang taong bayan dahil nadala na si Pangulong Duterte doon. And there was massive rally all around the world. Hindi lang sa Pilipinas pero buong mundo. Nakita niya po yun. Kaya siya tumalon. Ay, sandali. Yung dalawang bangka na sinasakyan ko, palubog na talaga isa, may tubig na eh. As in 3/4 na yung tubig, konti na lang, lubog na yun eh. Talon na ako ngayon dito sa Duterte. Nakikita nyo na. Kaya siya biglang talon. And yes, she was saved. Totoo yan. She was saved because tumalon siya. She was saved because yung iba sa inyo nagpabudol. That's the truth. Pero hindi naman lahat. Kasi kung titingnan nyo yung mga Mindanao absentee voting, hindi naman siya pasok. Ang pasok doon si Gringo tsaka si pangalan nito, yung isa, 'di ba? Si Kerubin, 'di ba? Hindi siya pasok. So marami sa mga taga Mindanao and Visayas, even the uniform personnel, hindi nabola, hindi nabudol. Yung iba lang sa atin.
Ngayon, ako, eto nakikita ko na naman, binubudol na naman tayo. Ay pala kayo pala. Sorry naman. Hindi ako kasali. Yung iba lang pala, hindi lahat. Yung iba, binubudol na naman kayo. 'Di ba? Kaya ako nagsalita. At ipapakita ko sa inyo ngayon kung ano yung pambubudol na yon na ginagawa niya. Walang personalan ito. Meron lang talagang nag-react. Yung si Joey. Di ko kasalanan yun. I mean, ako, ang tinatabla ko lang doon, yung kanyang sinabi. Hindi siya. Todo ang react. Napapagalataan tuloy. Hindi ko na po kasalanan yun. Diba? Panoorin muna natin, ano ba yung sinabi niya na talagang tumindig ang balahibo ko. Sinabi ni Senator Amy. Eto ho. Together, we will bring PRRD. Wow, together we will bring PRRD.